So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At eto, JG, back and again, at nandito na tayo ngayon sa Hong Kong. So, bago lahat nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo C. Buloy sa KOJC sa pag-invite sa amin dito dahil mayroong naganap po na event, palaro sa mga OFW, volleyball and basketball. Abangan nyo po sa SMNI na Banateros versus SMNI po. SMNI Boys ang aming kalaban sa basketball. No, at ngayon may mga palaro, may mga activities po ang KOJC sa pamumuno siyempre ni Pastor Apollo Buloy. Napakagaling dahil alam nyo, kahit na nasa ganyang kalagayan si Pastor Apollo Buloy, nagagawa niya pa tong mga ganitong proyekto, nagagawa niya pang magpasaya ng mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong. No, ayun yung isa sa mga talagang nagustuhan ko dito kay Pastor dahil kahit na ganyan ang ginawa sa kanyang panggigipit, alam niyo yun, yung pagpapahirap, ang ibinabalik niya sa taong bayan na imbis na maging galit sa mundo, nagiging mabuti siya lalo. At buti pa nga si Pastor ay nagagawa yung ganitong mga aktibidad, mga activities sa mga OFW, pero yung gobyerno may nagagawa bang ganito? So hindi naman tayo nangungumpara at napakalayo naman ho ng distansya ni Pastor Apollo Buloy tsaka ni Bongbong Marcos, no? So yun, thank you talaga. So yun na nga, no, pag-usapan ho natin etong nangyayari ngayon na talagang may mga tumatakas na mga mga politiko dito sa bansang Pilipinas dahil natatakot sila sa nangyayaring rally ngayon na padami na ng padami ang mga Pilipino na nagrarally ngayon. At pinamunuan po yan ng INC, ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang Iglesia ni Cristo ngayon, nung makikita nyo doon, kundi iba't ibang mga relihiyon na po ang mga dumadalo. Kaya ngayon, etong mga hayop, mga demonyo, mga sugapa sa pera ay nag-aal sa balutan na. Oo, at dito nga mamaya may ipapanood ako sa inyong video na kung saan etong si Attorney Rowena Guanzon ay may pahayag at may mga ni-reveal, no? May mga ni-reveal na mga sikreto or may mga sinabi about dito sa mga politiko, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos Jr. dahil nga dito sa nangyayaring rally ngayon. So grabe, no? Alam niyo yun na talagang kung gaano kadami ang mga nagrarally ngayon, ganun din, binuhusan din po sila ng halos, kung di ako nagkakamali, nasa 10,000 mga kapulisan na. No? Nagiging malaya na naman ho ngayon ang mga kriminal dahil yung mga kapulisan ay nandun na ho ngayon. Doon nila tinutoka sa mga nagrarally na samantalang wala namang nangyayaring gulo doon. Alam nyo, hindi na rin to bago dahil nangyari na nga ito nung panahon ng KOJC siege na kung saan ay umabot ho ng halos 6 or 7 libong kapulisan ang pinadala doon sa Davao at para bastusin, walang iyain ng loob ng Kingdom of the Jesus Christ. Isang banal na lugar na kung saan ay tanging pagdarasal at paghahatid lamang ng kautusan ng ating Ama ang tinuturo doon. Ay ang nangyari ay binastos ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Torre. So ngayon ganito lang din halos ang ginagawa at syempre sa mga susunod na mga araw yan, malamang sa malamang baka pag-initan na rin itong leader ng iba't ibang mga relihiyon kagaya ng mga Muslim kung dadalo man dyan, pero may mga bali-balita na mukhang sinundo daw ng halos 5 barko etong mga kapatid nating mga Muslim para pumunta sa Maynila at para makiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kapag nangyari yan, alam na ho natin ang kasunod niya. Siyempre, ang tatargetin ho dyan
ng palasyo ng Administrasyong Marcos ay yung mga leader ng mga relihiyon na ito. Katulad niyan sa Iglesia ni Cristo, sino po ba ang leader diyan? Walang iba kundi si Manalo, no? So malamang sa malamang yan ang tatargetin ng Administrasyong Marcos, no, mga banateros. At kung maikisali man yung iba pang mga relihiyon ay ganun at ganun. So sobrang ngayon ay naniniwala na talaga ang taong bayan na talagang kung ano yung ginawa sa KOJC ay ginagawa din ngayon ng paulit-ulit. Pagkatapos gawing kay Pastor sa KOJC, ginawa kay Pangulong Duterte, kasunod po kay Bato de la Rosa, kasunod po sa ngayon ang nangyayari dito sa Iglesia ni Cristo. So dati alam naman ho namin na walang masyado pang naniniwala noon, no, sa mga sinasabi namin. Tinatawanan kami na iba dahil sa KOJC lang daw kayang gawin yun. So ngayon napakaliwanag na ho, no, na talagang binuksan yung kaisipan natin nung nangyaring siege sa KOJC na talagang ganito kawalang niya, ganito kademonyo ang Administrasyong Marcos. So ngayon etong si Marcos Jr. ay bali-balitang pupunta ng Canada. Oo, ganyan talaga pag wala ka talagang kwentang pinuno, no, dahil tingnan nyo, nagkakagulo na sa bansa mo pero aalis ka pa rin. Kung matatandaan nyo po si Pangulong Duterte, kapag may mga ganitong sitwasyon, hindi ho yan umaalis ng bansa, kundi po yan, talagang kinakanselan niya po yung kanyang mga lakad at pinagpupukusan kung ano yung anong magagawa niyang maayos yung gusot na katulad nitong mga nangyayari ngayon. Pero yun nga, alam naman natin magkaiba si Pangulong Duterte at si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ay laging walang alam. Diba? Alam naman natin yan na si Marcos Jr. ay laging walang alam. Malamang bukas sa makalawa, sasabihin niya hindi niya na naman alam kung bakit nagkagulo na naman sa bansang Pilipinas. Malamang ganyan ang mangyayari. Kapag in-interview na naman siya, sasabihin niya na naman hindi na naman niya alam. Ngayon nga lang may post na hindi niya daw alam bakit nag-rally ang Iglesia ni Cristo. Kung di ba naman sandamakmak na tanga tong si Bongbong Marcos, kupal, hayop, demonyo. Putay na. Alam mo, ilang beses nang sinabi ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Na yung transparency tsaka accountability ang hinihingi nila. At hindi lang sa iglesia, syempre, ng buong mundo yan, ng buong Pilipinas yan. 'Di ba? Yan ang hinihingi ng buong mga kababayan natin na hindi masagawa or hindi magawa-gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip, at mas tumindi pa yung galit ng mga Pilipino dahil kung sino pa yung mga nag-iimbestiga sa nakawan na nangyayari sa bansa natin, ay sila pa yung hinahamak. Sila pa yung ginigipit at sila pa yung mga kinakasuhan at ikinukulong. Ganong kalupit ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya eto ay hindi na rin talaga kabigla-bigla na bakit magagawa ito ng INC at ng iba pa nating mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap